Good morning guys. So manatag chika atong about sa virtual assistant no, if makakuha bag property or what not. So na topic naman ta to. Yes, makakuha og property ang mga virtual assistant as long as naka atong mga requirements. So depende na siya sa developer og sa bank. So sa itong mga requirements katong mga certificate of employment, katong pila nakakuha sa Upwork kay ma-download naman na siya nimo. So I'm not sure sa uban nga kuan ha. So if direct client ka, pareha atong naka-try ko, nakakuha ko sa una sa Deka is ako ang direct client, ako lang gi-chat akong manager, and then ako siya gipakuan dito nga certificate of employment, which is ila ra i-confirm nga kanang tinuod siya nga COA dayon nga isilag katong latest nga bank statement of katong mga gipang send nga kwarta. So mao na siya guys ang sa virtual assistant. So pa malaing topic ana. So aside ana ang other usual nga frequently asked question no kanang mga rent to own, mangita og rent to own. Mga besh, wala na gi rent to enroll mga besh. Kay kung na rent to own, ako'y mo palit. Charot. Dito, wala na kay rent to own ro no, especially kanang houses. So mao na siya ang reality. So if ganahan mo mukuha og house and lot or mga property, karon na jud mo nga year. Because mao na siya. Nagkamahal siya, aside sa nagkamahal, kay syempre nagkamahal jud no, kay hurot namang yuta diri sa ato kay nanamay tukod tanan. So magunya-unya pa mo, wala na jud na siya. So if naamoy chance or if afford ninyo karon magkuha og property, better yet karon na lang jud mo kuha kay para dili mo magmahay. So sample pare atong kanang pag-join nako sa Mandawi na patoy kuan sa Kubakob sa una. Sus napay tag 6,000 a month. Karon asa naman? Wala na besh, ultimo kondo wala na jud siya tag 6,000 a month. Wala na gyud inana karon. So reality lang, wala na inana nga monthly ha. So wala po inana nya rin tuon pa jud sana all. So muna siya ang reality sa real estate. Magkataas jud siya ang value. So kung if magunya-unya ka, syempre magmahal na sad na siya. So if kaya nimo karon na lang kakuha. Pero igdili kaya ay na nasag pugsa kay basig makaigit ka green, wag tuoy mo utang, makakaigit na ta green. So mo na siya ang for today's video guys. Over. And then aside ana kanang pila kuno ang income requirements. So ang income requirements usually dapat 3 times yun sa imuhang kuan. 3 times sa imong income. For example, ang amortization para sa yun, example 10,000. So dapat 3 times imong income para ma-approve ka sa bank or sa pag-ibig. So if 10,000 ang amortization sa property, so dapat 30k or more ang imuhang income. So mao na siya. Requirements, usual requirements mao na siya ang mga true valid IDs, ang mga 2x2, imuhang mga birth certificate o married ka ng marriage certificate. So mao na siya ang mga usual na requirements. Certificate of employment, kanang mga proof of income, ana siya. Unless og i-cash nimo ang property, so 2 valid ID ra gyud na siya og TIN number ang requirements. So mao na siya. Other pa man, so pa may mga frequently asked question ha. Mora mo tingin na. I-chat lang ko ninyo if na pa mo yung mga asked or mga question kay atong i-topic. Good morning. Thank you. Bye.